Kasama rin ay pinagdasal ng Santo Papa ang mga biktima ng pagsabog doon sa Marawi nitong linggo. Dagdag pa ng Santo Papa na nalulungkot ito sa pangyayari at ipinarating niya ang kanyang pakikiramay sa mga biktima ng nasabing pagsabog. Pakinggan po natin ang bahagi po ng mensahe ni Pope Francis. I would also like to assure the victims of the victims in the Philippines where there was a bomb that exploded during Mass. I'm very close to the families of Mindanao who have suffered so much because of this. Bahagi po yan ang naging mensahe ni Pope Francis. Samantala, nagpahayag din ng mariing pagkundina ang ilang foreign diplomats sa pambobomba sa Mindanao State University sa lungsod ng Marawi nitong linggo na ikinasawi na ng 4 na individual at ikinasugat naman ng 50 katao. Inihayag ni British Ambassador to the Philippines, Lori Bufils, na kinukundina ng United Kingdom ang walang kabuluhang gawain ng karahasan, lalo na sa kasagsagan pa niya ng Mindanao Peace Week at pagsisimula ng Abyento. Suportado din ng United Kingdom ang mga hakbang para mapanagot ang mga nasa likod ng bombing incident. Inihayag din ng British envoy ang labis na kalungkutan sa nangyari at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima. Nagpahayag din si US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ng panawagan para sa hustisya at sinabing sinusuportahan ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga pagsisikap na panagutin ang mga salarin. Ipinabot din ng US envoy ang taus-pusong pakikiramay ng Estados Unidos sa mga mahal sa buhay ng mga nasawing biktima. Samantala, sinabi naman ng Ambassador ng European Union sa Pilipinas na si Locke Veron na walang lugar ang karahasan sa mga paaralan at nagpaabot ng kanyang pakikiramay sa mga nawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa pag-atake. Ang Embahada naman ng France sa Pilipinas ay nag-alay din ng pakikiramay sa mga biktima ng pag-atake at tiniyak sa mga Pilipino ang kanilang pakikisa sa gitna ng kasuklam-suklam na pag-atake ng mga terorista. Nagpaabot din ng taus-pusong pakikiramay ang Embahada ng Ireland sa Maynila at nanawagan sa mga mamamayan ng Ireland na nasa bansa na maaaring naapektuhan ng pag-atake na makipag-ugnayan lamang sa kanilang tanggapan. Iginiit naman ni Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, na committed ang Japan na suportahan ang peace process para makamit ang tuloy-tuloy ng kapayapaan at estabilidad doon sa Mindanao. Una nga rito ay tinukoy mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga banyagang terorista ang nasa likod umano o responsable sa pambobomba sa Marawi City. Mariinding kinundinaan ng Chief Executive ang insidente at sinabing gagawin ng gobyerno ang lahat para mapanagot ang mga salarin. Kaugnay pa rin po niyan, mariing kinundinaan ni Vice President Sara Duterte at tinawag na isang karuwagan o gawain ng karuwagan ang pamombomba sa gymnasium ng nasa loob po ng Mindanao State University doon sa Marawi City. Nakakabahalaan niya ang pag-atakeng ito sa loob mismo ng Mindanao State University compound na isang katolikong simbahan na ikinasawi at ikinasugat ng mga sibilyan sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karahasan o karanasan sa ilalim po yan ng terorismo. Sa gitna ng insidente, hinimok ng Vice President ang mga Pilipino, partikular na yaong mga residente ng Mindanao na manatiling kalmado habang nagsasagawa ang mga otoridad ng kanilang investigasyon. Ayon pa kay Vice President Sara, kailangang maging maingat at maging mapagmatsyag upang mapigilan ang mga maaring susunod na pag-atake sa mga sibilyan. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Mahal kong mga kababayan, Assalamualaikum, madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng linggo. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondena sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan, sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Isa itong gawaing mapangahas, ngunit malinaw rin sa atin na isa itong karuwagan.
Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanaoan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng investigasyon. Bahagi po yan ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Samantala sa kaugnay pa rin pong balita, nagbabala naman itong si House Speaker Martin Romualdez sa mga nasa likod ng pagpapasabong sa gymnasium sa may Mindanao State University sa Marawi City. Inayag ng House Leader na kanilang gagawin ang lahat ng mga hakbang para mapanagot yaong anumang pananabutahe laban sa kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino. Ang naturang gawain ng karahasan na nagresulta sa pagkasawi at ikinasugat ng maraming individual, lalo na yaong mga estudyante, ay isaan niyang paalaala ng mga hamon na kinakaharap ng bansa sa pagtiyak ng kapayapaan at seguridad ng bawat komunidad. Maalala na nasa 4 na katao na ang namatay sa naturang pagsabog na nangyari habang nasa isinasagawa ang misa para sa mga estudyante ng naturang universidad. Sa iba pang mga balita, kasunod ng karumal-dumal na insidente ng pambobomba doon sa Mindanao State University noong araw ng linggo o kahapon po ito, inihayag ng Commission on Higher Education na titiyakin nito ang pagsusuri sa mga patakaran ng universidad. Bilang chairman ng Mindanao State University Board of Regents, sinabi nitong si Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera III na sisiguraduhin niyang susuriin yaong mga patakaran ng universidad para matiyak na idadagdag ang mga hakbangin para sa kaligtasan at seguridad upang hindi na maulit yaong kasuklam-suklam na insidente. Hinimok din ni De Vera ang mga board ng iba pang mga higher education institutions na suriin at pahusayin ang kanilang mga safety at security measures. Sinabi rin ng Commission on Higher Education na nalungkot at nabigla ito sa malagim na insidente ng pambobomba at iginiit na walang lugar ang karahasan sa isang sibilisadong lipunan, lalo na sa isang higher education institution. Inihayag din ni De Vera na makikipagtulungan ang Commission on Higher Education sa Mindanao State University President at mga opisyal para mag-alok ng kailangang counseling at mga suporta sa mga apektadong individual, lalo na ang ito'y para sa mga kawani at mga universidad o mga estudyante ng naturang universidad. Samantala naman, tiniyak ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso ng paghahanda ng tulong para sa pamilyang apektado dahil sa tumama namang malakas na lindol na magnitude 7.4 noon po yung araw ng Sabado. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, inihahanda na nila ang pagpapakilos sa mga resources at pagpasa ng urgent measures na makakatulong para yan sa recovery at rebuilding efforts. Nagpahayag din ng pakikisa at simpatya ang Kamara sa mamamayan ng Surigao del Sur. Sinabi din ng House Speaker na ang kapakanan at kaligtasan ng mga apektadong residente ay mahalaga, kaya't gagawin na nila ang kanilang makakaya para matugunan ang kanilang pangangailangan. Hinimok din ni Speaker Romualdez ang kapwa niya mambabatas at lahat ng sektor na makiisa sa pagpapabot ng tulong para sa mga biktima ng lindol.